today pupunta tayo sa isa sa mga suppliers natin, possible suppliers ng isa sa mga smart lighting control. So located siya sa sa Bikutan, Sukat, so between dyan. So yun yung activity natin today, and later mamaya may kukunin tayong sa isang supplier ng mga events. Backdrop siya, so para siya sa mga yung backdrop na yon, additional siya para at least may options ka kung ano yung gusto ng backdrop para sa isang photo booth business. So sa ngayon, trabaho muna tayo, lighting controls. Maganda tong lighting controls na to, wireless to. So pero nakagamit na kami noon 10 years ago. Nagamit namin siya sa dating company. Siya nung tinayo namin yung commissary at dressing plant. At yung iba sa mga sa mga restaurants. So yung wireless lighting control na yon, during those times, 10 years ago, maganda siya. Kaso during those times, mahal. So tsaka I think yung technology, so medyo hindi siya ka-mature. Ibig sabihin, medyo bata pa ang technology during those 10 years ago. Pero ngayon, last time na pumunta ako sa IIEE, so nakita ko yung yung bagong technology. So maganda. Iba yung so yun yung pupuntahan at i-assess namin, na malay mo magamit namin siya sa isang project namin sa Cavite. So ngayong araw na to, ang ganda ng kalangitan, blue sky. So siya, mukhang di pa naman uulan. Blue sky siya, maganda. Sana hanggang weekend maganda ang so perfect timing sa pag-golf. Kaso hindi pa tayo makakapag-golf ngayon. So the most is driving range lang. Pero malay mo in future, pag medyo maluwag na yung schedule, pag medyo may extra na, mag-golf tayo. So sana nga makagolf ko ulit si RV, pati si Mrs. So at least makapag-banding ulit kami sa golf. So yun nga, nakwento ko, ewan ko kung nakwento ko na yung golf. Na-introduce sa akin siya way back, siguro mga 3 months to 5 months before the pandemic starts. So kaso nung nag-hit ang pandemic, medyo syempre tigil. So ang hirap pag walang coach na nag-guide sa'yo. So sa mga gustong mag-golf, magpaturo kayo sa professional coach. Ang importante kasi is yung foundation ng swing. So makuha mo yon. So kasi may series of lessons yun Turuan ka muna sa basic principles, basic hanggang pataas ang club. Kasi the more na umano yung club mo, humahaba yung club mo, the more na nag-iiba yung swing plane na tinatawag. So pag sinearch nyo sa sa mga social media or sa ibang channels, is makikita nyo yung diferensya. So iba yung swing plane ng pag maliit lang yung pamalo mo, iba syempre hanggang may limitation kung hanggang saan lang yung abot ng palo niya. At pag mga mahaba, iba ng swing plane nun. So ganun siya.
So sa golf naman kasi ang ano niya, ang goal mo is ma-shoot mo ang bola sa hole ng pakuntian ng palo. So technically, syempre hindi siya sabi nga, hindi siya pangmalayuan, pero may advantage pag malayo ang palo mo. Kasi syempre kunyari unang palo mo driver, yun yung pinakamahaba. So the more na lumalapit ka sa hole, mas shorter club na lang yung gagamitin mo. So since pag shorter club, mas madali ang control. So ganoon siya. So yun yung principle. Kaya yung iba talagang pinag-aaralan nila paano maging malayo ang ng bola nila pag nagda-drive. Kasi nga the more na malayo ang palo mo sa bola, the more na lumalapit ka sa hole. At the more na malapit ka sa hole, the more na maiksi lang yung club na gagamitin mo. At pag maiksi ang club na gagamitin mo, the more na madali siyang ipalo. Pero minsan, hindi lagi ganun ang kaso. Minsan, kahit maiksi na lang yung club na gagamitin mo, sumasablay pa rin. Pero ibig sabihin, kung kukumpara mo pumalo sa maiksing club at sa mahabang club, mas mahirap ang mahabang club. Totoo yun. Kaya ako, nung syempre, wala naman alam mo during those times sa mga handicap or sa ano man, dapat kasi pag nag-start ka, usually sa golf kasi nag-start yung layo mo red tee, white tee, blue tee at gold. Usually yung gold or dilaw, na siya pang professional players. Pero kadalasan kasi syempre gaya-gaya lang ako, wala naman nag-guide sa akin kasi nga pandemic So after that nag-post yung pandemic, so hindi lahat nakakalabas pa, yung iba takot lumabas. Ako kating-kati ako mag-golf noon. So may nakalaro ako. So since matagal na, mas nauna siya mag-golf, so nagsimula siya sa blue tee. So sabi naman niya, okay lang magsimula ka sa white tee o sa red tee kasi beginner ka pa naman ako hindi ko naman naiintindihan. Siguro mga pangalawang beses ko mag fairway yon. So hindi, sige sa blue tee ako. So syempre sa blue tee, syempre ipipilit mo kung hanggang saan. Ang limitation mo is ganito lang yung sa beginner, ganito lang yung layo ng bola na mo Tapos syempre ipipilit mo sa blue tee ka. So during those time napakahirap. Pero ang naging mantra ko, kailangan matuto ako ng kailangan matuto ako ng pumalo ng mahahaba. Katulad ng 5 iron, dumating sa 0.4 iron, tapos may pinahiram pa si coach 0 iron. So 2 iron, the most is 2 iron. May napalo pa yata ako 1 iron, sinubukan ko lang. So in short, ganun, doon ko sinasanay yung sarili ko sa longer irons. So siguro kaya kung tutusin mo sa golf hanggang 5 iron pwede na Kaso minsan talagang minsan syempre alam yung limitations mo. So yung age mo, hindi ka naman nasa 20s para mas malakas pumalo. So ang laban mo lang talaga is kailangan mabihasa ka sa long irons, para at least kung hindi naman malakas yung drive mo, so since malayo pa yung yung butas at papalo ka ng longer iron, at least malapit-lapit na sa malapit-lapit na sa hole. So yun yung kaya ako sinasanay ko lagi na na may longer iron ako. So kaya sa bag ko, pag nagda-driving range ako, usually 'di ba 14 clubs maximum. Pero sa akin may pang 15 clubs ako. May pang 15 club. Yun yung 4 iron.
Kasi hanggat maaari, so ang routine ko, driver muna kasi para full stretch kagad. So kahit saan pumunta yung bola na yan, basta full stretch. Ang susunod na seryosohan, pag nag 4 iron na ako, since sa driver, pag medyo malapit ka ng matapos sa driver, usually maganda na ang ano mo na kasi naka-stretching ka na eh. So ang susunod kong ano is 4 iron. Pababa ako 4, sunod 7, sunod 8. Yan, ganyan yung ano. So pag may chance, minsan nagwe-wedge. So ganun lang. So last time, pumunta nga kami sa IIE. So ano siya, doon namin actually matagal na yung pangalan ng supplier na yon sa market. Yes, ano pa nga eh, yun nga, kung may budget nga, yun talaga yung binibili kong ilaw sa mga Home Depot. Kasi maganda talaga yung ano niya, sa totoo lang. Maganda yung, sa akin, nagaganda na ako sa kanyang pagka-warm white. So I believe na mataas din ang color rendering index nito. So sa magtatanong, ano ba yung color rendering index? Ang color rendering index is yun yung pagkahalintulad niya ng ilaw na binibigay ng katulad ng araw. Ang araw by default, syempre 'di ba ang araw nagpo-produce ng light yan. Kaya ang liwanag eh. So since siya yung nag-source ng light naturally, color rendering index niya is 1 or 100 or sabihin natin 100%. So ibig sabihin kunyari may apple ka, may mansanas ka, orange, pag natapatan ng araw yan, yung nakikita ng mata mo, yun talaga yung totoong kulay nung ano na yun, nung prutas na yon, apple o orange man yan. Kung ano man yung bagay na inano mo, gusto mong makita at natapatan ng araw, basta kung red yan, red, ganyan ang red talaga. Ganun ang ano, ibig sabihin totoong kulay yon. So yung ibang mga ilaw kasi, nung nausang ilaw, ang dumating sa point na fluorescent. Kaso sa fluorescent kasi, mababa lang ang color rendering index niya. So kung simula man, search niya na lang po. So hanggang dumating tong LED. So sa LED, kadalasan yan 80. Yan, 80, mga mataas na yan, 80% or CRI 80. Kung ano nang ano nila. Usually yun na yung ano talaga. Yun na talaga yung mataas sa LED. Kaso syempre may mga establishment na syempre kung nag-ano ka sa restaurant, kailangan pagka-serve ng manok sa'yo, kailangan totoong manok to. Hindi siya pale. Parang kung ano yung totoong kulay nung pagkain, yun talaga yun. Kasi minsan pag hindi maganda yung color rendering index ng ilaw, pag tinapat mo sa pagkain yun, parang pale, hindi siya magandang tingnan. So ang tendency sa utak natin, parang nakakatamad kainin. Although sabihin natin gutom ka, kainin mo talaga, pero ibig sabihin parang hindi ka masasarapan sa kakainin mo. So importante yung ilaw sa isang restaurant, kailangan mataas talaga color rendering index. Kaso ang mga ilaw na LED na color rendering index na matataas is medyo pricey siya. So sa isang project namin 10 years ago, magta 10 years na, 10 years na nga pala, no? Ano siya, commissary siya. So may related sa food. So may pa-demo ng ilaw. So syempre kasi during those time, ako yung in charge sa pagdating sa lighting. Siguro nagsimula lang kasi yan dahil wala akong masyadong ginagawa nun, so more on lighting. So ikwento ko minsan kung bakit. So yung pinakita nga magkaiba, parehas ng LED,
Etong kulay ganito siya sa itong LED, ito sa mataas na color rendering index. Laki ng diferensya. Mas ano siya, mas maano siyang, mas magandang tingnan yung ano, yung pagkain na ano na ano ng ilaw na mataas ang color rendering index. Usually ang maganda dyan yung 90, CRI 90 and pataas. Yan ang magandang color rendering index, yung 90 and pataas. Kasi di ba ang araw 100, o edi 90, at least mga less 10% lang. Yun yung ano dyan. So noon kasi, grabe traffic. Exit na tayo ng Bikutan. So noon kasi ang color rendering, ang noon kasi kaya ako nakapag ano sa lighting, kasi one time syempre medyo naging OIC na ako. So hindi na ako masyadong mahawak ng project. Mahawak man ako pa isa-isa na lang, kasi more on ano na ako yun, training na ako sa management. So dumating yung time na syempre wala kang magawa. Tapos during those time, 10 years ago, doon pala nagsisimula yung LED lighting. Tsaka during those time, 10 years ago, mahal ang LED lighting. Mahal. Kung ang CFL mo 250 pesos, ang LED lighting mo is 500 pesos. Ganun ang difference, times 2. Pero ang maganda lang sa LED lighting, hindi siya hindi siya yung LED chips mismo, hindi siya na basta-basta na pupunde. So gano'n. So yun yung savings mo. Ang CFL, makikita mo yan pag na-burnt na yung sa pinaka ano niya, malapit sa terminal niya, yun na yun, dire-diretso na yun. Kasi ang CFL is more on sa may gas, ini-ignite niya yung gas. So yun ang principle ng fluorescent. Kaya ako ayokong tumira malapit dito eh. Kahit yung kaibigan ko, dati gustong-gusto niyang tumira dito, pero sa panahon ngayon ayaw niyang tumira kasi ganito mga traffic. Bago ka maka-exit dito, it takes ilang minuto, 30 minutes, 15 minutes to 30 minutes. Kaya ayaw niyang tumira dito. So meron dito yung SM Bikutan. So ito pala yung expansion nila, SM Bikutan, mataas na building. Siguro call center siguro sa taas, parang offices. Sige guys, malapit na ako. So trabaho muna tayo. User end din ako pagdating sa produkto nila, maganda. So yung inano nilang automation, so possibly is sana ma-acquire namin kasi maganda yung technology. Maganda siya. Kung basta kakaiba, hindi naman kakaiba, pero ibig sabihin upgraded from 12 years ago na na technology. Maganda. So yung woes namin sa project is, I think, resolvable siya. So kung medyo sa cost naman, kung hindi naman namin na siguro sa magnitude ng project contract, kaya siyang indahin. Yung nakita ko sa brochures na usual na brochure is parang limit lang ang nakikita ko. Pero based sa actual, nakita ko yung actual yung itsura ng mga switches nila. Maganda. May mga options na sa mga ganitong project na naghahanap na may switch and socket, ganyan. So maganda siya.
maganda siyang ano. So yun lang naman, may mga suggestions siya. Maganda. Ano yung ano? Kung basta ano yung parang pinaka-meeting namin is ano siya. Maganda yung turnout. Maganda yung kung basta ano siya, fruitful yung meeting. Maganda. So pauwi na tayo sa atin sa bahay. So maraming salamat sa ano sa pagsubaybay. So maganda lang kasi sa video na to, para ka nagda-diary. So hindi mo masabi 20 years, 30 years from now mapapanood ng apo mo na ay ganito pala ginagawa ni lolo. So ganito pala itsura nung ano nung daan na to noon. Ganito pala itsura ng mga building noon. Ganito pala itsura ng technology nung panahon noon, 20-30 years from now. So yun yung ano, yun ang maganda pag documented ka sa video na 20-30 years from now, ito yung good old days. Yan yung ano dyan. So sige, goodbye. Bye na.